Hindi kailangan ni Harris ng anumang encouragement mula kay Arlene. Pagkakita ng biyudo sa bagong Trisha, naragdagan ng gusto ang pagkaakit nito sa kanya. Nakabestida si Trisha na bagaman lampas tuhod ang haba ay in-emphasize naman yon ang magandang hubog ng kanyang katawan. Wala iyong kwelyo, wala ring manggas. Kita ang makinis niyang leeg, ang itaas ng malusog na dibdib, ang mga brasong naglantad sa kanyang tanned complexion na aaminin sa kanya ni Harris much later na type nito. Masaya rin ang kulay ng bestida na isa sa mga pinamili sa kanya ni Madam. Kulay peach, kakulay ng kanyang mga labi. Maagap na tumindig si Harris para paupuin si Trisha sa tabi nito. Walang alis ang tingin ng biyudo sa kanya. He was so open in expressing his admiration. Umorder ng drinks sina Trisha at Arlene. Sabi ni Arlene, "Guys, Trisha's now ready to tell you about her sad experience. And please, don't cry for her, okay?" Binuntutan nito iyon ng ngiti. "Come on, Trish," sabi sa kanya ni Harris. "Kyle and I are actually worried for you. We have heard of so many sad tales by foreign employees in the country where you have worked." Nagbuntong hininga muna si Trisha bago nagkwento. Tulad ng usapan nila ni Arlene, hindi niya sinabing asawa niya si Alex kundi nobyo lang. Pagkatapos ng kanyang salaysay, hinawakan siya ni Harry sa palad. Puno ng matapat na simpatya ang mga mata nito, ang tinig, ang kabuuang attitude. Damang-dama ni Trisha ang compassion nito para sa kanya. "What a rough time you've been dealt with," bululas nito. Sabi naman ni Kyle, "Will you try to get another job in the Middle East, Trisha, after your awful experience there?" "If I have a choice," ani Trisha, "I would want to work elsewhere like in Singapore or Canada or the United States." "What about England?" tanong ni Harris. Sagot ni Trisha, "My work experience as hairdresser is not much qualification." Nanilagot ni Arlene dahil sa panibagong ideyang kumislap sa utak nito. "Wait, you have a college degree, Trisha. You're not just a hairdresser." Ngumiti si Harris. Nito, "That's good." "At saka diba?" tanong uli ni Arlene, nakabitin ang makahulugang ngiti. "You have a valid UK tourist visa, multiple entry, stamped in your passport, isn't it?" "Is that so?" Sorpresang tanong ni Harris. He looked very pleased. Maging si Kyle ay natunugan na rin ang tinutungo ng mga tanong ng misis. Nahalata rin ang una, ang interes ng best friend sa kaibigan ng misis. Sagot ni Trisha, "My UK visa expires in 2 months. Would you like to come fly with us to England?" Maagap na tanong sa kanya ni Harris. "I'll pay for your ticket, of course." "Yes," bulalas ni Arlene. "You can use your time there to look for a job." Sabi ulit ni Harris, "I can find you a place in my own business, Trisha. I have a real estate agency in Bristol. My home is in Gloucester.
But I also have a cottage in Cornwall near the sea, where I sometimes spend weekends. Tumawa si Kyle. Cottage? Tumingin si Kyle kay Tricia. Don't believe Harris, Tricia. It isn't just a cottage. It's a nice vacation house with spectacular views of the sea and the surrounding hills. In fact, that's where Arlene and I will have our honeymoon, thanks to my friend here who offered it to us. Kulang na lang na pandilatan ni Arlene ang kaibigan. Ano? Sabi nito kay Tricia. Pumayag ka na kasi agad. Kung hindi man kayo magkagustuhan ni Harris, sunggaban mo na lang ang tsansa na makahanap ng trabaho sa England. Well, what do you think, Tricia? Nakikiusap ang tinig ni Harris sa kanya. Nakabitin ang paghinga ni Arlene. Si Kyle ay nakangiti lang. Sa loob-loob nito, panahon na para muling lumigaya ang best friend niya. At posibleng ang kaibigan ng misis ang tamang babae para kay Harris. I promise, sabi uli ni Harris sa katabi. I will be nice to you and help you look for whatever would make you happy. Tinitigan ni Tricia ang katabi. Alam niyang 36 anyos na ito, and he looked it. Medyo lumalapad na ang noo pero makapal pa ang dark brown nitong buhok. May mga gatla sa noo at sa gilid ng mga mata. But those were laugh lines. Hindi napakatangos ng ilong, katamtaman ang nipis ng mga labi, makapalang kilay, with a cleft chin na nagpagwapo rito kahit paano. Nang balikan niya ng tingin ang mga mata nitong malamlam ang pagka-brown, noon siya nag-decide. Iyon ang klase ng mga mata na pagtitiwalaan, hindi mandaraya. Higit sa lahat, hindi magagawang makipag-sex sa ibang babae kahit nandoon lang siya sa tabi. Kasabay ng pagpapa-cancel ng kanyang flight pa Maynila kinabukasan ay ang pagpapabook niya sa same flight na sasakyan ni na Harris, Kyle at Arlene kinamakalawahan. Swerte, may isa pang bakante. At bago matapos ang 2 months ni Tricia sa England, naging Mrs. Harris Michaels na siya. Kasal na si Tricia kay Harris nang muli siyang tumawag sa ate Karen niya. Mariosep, ano bang nangyari sa'yo? Nasaan ka? Alalang-alala kami ni nanay. Bungad ng kapatid pagkarinig sa hello ni Tricia. Bakit naman kayo mag-aalala sa akin? Tanong ni Tricia. Lalo si nanay. Hindi naman ako pumalya sa pagpapadala ng pera, di ba? Hindi issue ang pera, Tricia, sabi ng ate niya. Alam naming wala ka na sa amo niyo ni Alex. Tumawag siya rito sa bahay. Lampas na yata ng 2 buwan yun. Itinatanong kung kumusta ka na. Siyempre, nagtaka kami ni nanay. Kayo ang magkasama sa bahay tapos kukumustahin ka niya sa amin? Ano bang sinabi ni Alex nang malamang wala ako dyan sa Pilipinas? Tanong ni Tricia. Ang sabi ro sa kanya ng madam niyo, pinauwi ka rito ng amo niyong lalaki dahil may ginawa ka raw na hindi maganda. Hindi na nga raw nagpahanap si madam ng makakahalili mo. Yun lang ang sinabi ni Alex? Tanong ni Tricia. Ano ba talaga ang nangyari roon, Tricia?
o kilkil ng ate niya. Anong naging problema at biglang-bigla kang pinauwi ng amo niyong lalaki? At nasan ka? Komo nakapag-decide na si Tricia, bago pa siya mag-long distance, na ipagtapat ang lahat sa kapatid. Hindi na nagbantulot si Tricia. Sinabi niya ang lahat, maging ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Pierre. Maging ang katakatakang paggising sa kanya ng among lalaki at bodyguard niyon ng hating gabi para siya dalhin sa airport. Hindi makapaniwala ang ate Karen niya. Kaya ko bang mag-imbento ng ganun kasakit na sitwasyon, ate? Sabi ni Tricia. Wala akong masabi, Tricia. Basag ang tinig ng kapatid. Pero masyado ngang mabigat ang pinagkadiferensyahan ninyong mag-asawa. Sabihin mo, hindi niya ako itinuring na asawa kaya ituloy-tuloy na niya yun. Asawahin na lang niya yung amo niya dahil ako, nag-asawa na ako ng iba. Ano? Hindi makapaniwala talaga ang tono ng ate Karen niya. Seryoso ako, ate Karen, sabi ni Tricia. 6 weeks na akong kasal. Maria Josep ka, paano mong nagawa? Nagawa ko ito dahil gusto ko namang lumigaya, ate. I'm happy with my husband. At sabihin mo kay nanay, itutuloy ko ang sustento niya kahit tumigil ako sa pag-assist sa office ni Harris, yung mister ko. Humikbi lang si Karen sa telepono. Hindi nito matanggap na nagkaganoon ang buhay may asawa ng nakababatang kapatid. Please naman, ate, huwag mo kong iyakan, pakiusap ni Tricia. Masaya ako ngayon. Mahal na mahal ako ni Harris. Lalo ngayon, magkaka-baby na kami. Pagkababa niya sa telepono, maraming saglit ding natigilan si Tricia pagkaraan. Itinanong niya sa sarili kung gaano katotoo ang isa sa mga huling sinabi niya sa kapatid, na masaya na siya ngayon sa kanyang buhay. Masaya nga ba siya? Pero ang totoong-totoo sa lahat ng sinabi ni Tricia sa kapatid ay ang tindi ng pagmamahal sa kanya ni Harris, na wala yata itong hindi ibibigay sa kanya basta hiniling niya. Kahit tipong unreasonable iyon, pinagbibigyan siya nito. Tulad na lang ng pag-ayaw niyang magbakasyon silang mag-anak sa Pilipinas. May anak na sila noon, si Hannah, na magtatatlong taon na. Surely, sabi ni Harris kay Tricia, your mom would love to see her granddaughter. Sabi ni Tricia, my sister has 3 sons and 4 daughters. I do not think my mother has been denied the pleasure of looking after her grandchildren. I spoke to Karen on the phone last Christmas, remember? Sabi ni Harris. She told me that she misses you and that your mom would like to meet me and Hannah. Well, okay, why not? Pakibit na sagot ni Tricia. But could we wait till Hannah is grown up? It is very hot in the Philippines. Hannah will be most uncomfortable there. And I don't want her to suffer mosquito bites and prickly heat. Sumuko si Harris sa wakas. Okay, I hear you. So, where are we going for our annual holiday then? Noon ngumiti si Tricia. Where else? Tulad ng lumipas na 2 bakasyon nilang mag-anak,
Sa Australia sila pumunta. Sa Sydney nakatira sina Arlene at Kyle. May anak na ang mga ito, babae rin. At 2 months lang ang tanda kay Hannah. Gustong pangatawanan ni Tricia ang isa pang ipinangako sa sarili na hindi na siya tutuntong sa Pilipinas hanggat maaari. Ibig niyang papaniwalain ang lahat na maligaya siya sa buhay at kontento sa pamimirmihan sa bansa ng lalaking pinakasalan. But again and again, itatanong niya sa sarili sa mga gabing nakahiga siya sa tabi ni Harris kung tunay siyang maligaya nga. She looked it anyway, na happy siya talaga. Iyon ang impresyon kay Tricia ng mag-asawang Arlene at Kyle. Wifehood and motherhood suit you well, Tricia. Nakatawang bungad sa kanya ni Kyle. At kay Harris, anito, and you're one very lucky Englishman. You have a lovely wife and a doting mother to your daughter. Nagyakap ang mag-best friend. Nasa arrival lounge sila ng Sydney Kingston International. Sinundo sina Harris, Hannah at Tricia, nina Arlene at Kyle. Kasama rin ng mga ito si Kylie, ang panganay. On the family way uli si Arlene. Later, nang himbing na ang mga bata at sina Harris at Kyle ay nanonood ng football sa TV, nakapagkwentuhan ng gusto sina Tricia at Arlene. Anong balita mo sa inyo? Usisa ni Arlene. Okay naman ang nanay ko, pati ate ko at mga anak niya, sagot ni Tricia. Yun nga lang, problemado pa rin si ate sa asawa. Palainom pa rin at nampapabae. Hindi ba kamo? Sabi ni Arlene. Laging walang trabaho ang bayaw mo at ang ate mo ang kumakayod ng gusto. Tapos nakakapambabae pa ng lagay na yon? Ang kapal nga sabi ni Tricia. Naiisip ko nga, papuntahin na lang sa England si ate. Iwan na niya ang pagtuturo sa public school at mag-work siya kahit babysitter. Bakit hindi? Sabi ni Arlene. Tiyak, mas malaki ang kikitain niya. Baka mapilitan pang tumino ang mister niya kapag ito na ang solong nag-aalaga sa mga anak nila. Hindi lang ang mas malaking kikitain ni Ate Karen ang nasisilip ko, Arlene. Malay natin, baka makakita siyang ibang lalaking mamahalin na taga-UK. Tinampal siya sa braso ni Arlene. Loka ka talaga, Tricia. May asawa yung ate mo tapos itutulak mo humanap ng iba? Bakit ako? Sabi naman ni Tricia. Iba ang kaso mo, sabi ni Arlene. Harap-harapan kang kinaliwaan ni Alex. Nagbuntong hininga si Tricia. Biglang lumungkot ang ekspresyon niya. Naaalala mo pa siya, ano? Seryosong tanong ni Arlene. Anong balita mo sa kanya? Nagseserbisyo pa rin ba kay Madam? Hindi ko alam, sagot ni Tricia. Sa tuwing tatawag ako sa amin, pinangungunahan ko agad ang ate ko na huwag papanggit ng kahit ano tungkol sa lalaking yon. Sabagay, bumuntong hininga rin si Arlene at sabi, That's not surprising. Bakit ka magkaka-interes na makibalita kay Alex samantalang ang ganda ng buhay ninyo ni Harris? Sabi ni Kyle, nag-expand daw ang real estate agency ng kaibigan niya dahil uma-assist ka. Tulad mo, Arlene, sabi ni Tricia. Ayokong maging plain housewife lang. Gusto kong tumulong sa kabuhayan namin. After all, para rin yun sa amin ni na Hannah, di ba?
Ang beauty salon mo, kumusta ba? Kumuha si Kyle ng pwesto sa ground floor ng itatayong bagong hotel sa downtown Sydney. Sagot ni Arlene. Yun daw ang next branch ng Kylie's. Kylie's ang pangalan ng beauty salon ni Arlene. Kung hindi pa sumilip si Kyle sa dalawa para ipaalalang maaga ang flight nila patungong Gold Coast kinabukasan, hindi pa makakaisip na matulog na sina Arlene at Tricia. Sa Gold Coast sila, sama-samang magbabakasyon. It's an expensive holiday destination, pero afford nila iyon. Pinalad talaga ang dalawang beautician sa natagpuang mga asawa. For the next 3 years, wala nang mahihiling pa si Tricia sa kanyang married life. Debotong Mr. si Harris sa kanya at napakabait na ama kay Hannah. Patuloy rin ang paglago ng kanilang kabuhayan dahil sinipagan pa ni Harris ang pagtatrabaho. Katwiran nito sa Mrs. I just want to make sure that should anything bad happen to me, like if I die suddenly, you and our darling daughter are financially secure for life. Please don't say that. Bulalas na tugon ni Tricia. You're in the best of health. Talk about death makes me nervous. Tumawa si Harris. Niyapos nito si Tricia at hinagkan sa pisngi. Perhaps you do really love me if you don't want to hear me talk about my death. Kinurot ni Tricia si Harris. Stop making me nervous. I cannot bear the thought of you dying on me. Hinawakan ni Harris si Tricia sa pisngi at sinilip ang mga mata ng misis na pinangingiliran ng luha. Anito, you are tearful. You do really love me after all. Why? Bulalas ni Tricia. Have you ever doubted my affection for you, Harris? Honestly? Tanong ni Harris. Tumango si Tricia. Nakabitin ang luha sa kanyang mga mata. Sabi ni Harris, I know that you care for me so much. But I sometimes catch you with a distant look in your eyes, Tricia, as if your mind is elsewhere or with someone else. And those were the times that I felt as if you don't love me that deeply. I love you, Harris, sabi ni Tricia. Have no doubt about it. Bago tuluyang bumagsak ang mga luha niya, niyapos siya ng asawa at hinagka ng mariin. Naramdaman ni Tricia na tumulo rin ang luha ni Harris. Tunay ngang pinag-alinlanganan nito ang kataimtiman ng kanyang pagmamahal. Ang mga luha nito ang patunay nun. Ngunit yun din ang pruweba na pinaligaya niya ito by that simple declaration of love for him. Kinabukasan ng hapon, habang pabalik si Harris mula sa Central London, pabalik sa Gloucester, kabilang ang minamaneho nitong kotse na nasangkot sa matrahedyang multiple car accident sa motorway. Kabilang din si Harris sa 4 na motoristang dead on the spot. Napaluha rin ako pagdating sa bahaging ito ng love confession ni Tricia. Ang lungkot kasi, hindi ba? Nakatagpo si Tricia ng
wagas na pag-ibig, pagkaraan ng mapait na karanasan. Pero mabilis din palang mawawala. Ang promise ko lang sa inyo, mga mahal na tagapakinig, mas mapapaluha kayo sa susunod na kabanata. Abangan!